pangat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung ano sa mga papanood. Yo, welcome back to our channel. Siya nga pala mga pangat sa mga malapit dito mga pangat sa dito sa Aldin, no, sa Dera. Pag magpa-print kayo, magpapasilok dito mga pangat. Yan, sa loob ng Rip Mall, tapos sa tabi ng Sagu, Gulaman, diretso lang. Mayroon diyan mga pangat computer shop. Sa mga nag-a-apply pa lang sa mga bago, any documents mga pangat magpa-print kayo. Pwede diyan. Saan tayo? Diyan ba? Akala ko dun sa Ariga. Hindi, sa gilid meron dyan. Tabi ng ano? Saan dyan pa? Alam mo nandiyan dyan katabi ng ano? Yung mga pupunta pala kami sa Amir. Yan. At kung bakit kami pupunta sa Amir, madilim, wala tayong ilaw ngayon. Nalimutan kong ilaw kaya madilim ang mukha ko. Ganun talaga. Kasi meron siyang asunto. Iko-konsulta na... Akala ko asunto. Hindi asunto. Iko-konsulta. Ha? Iko-konsulta lang. Iko-konsulta lang. Hindi asunto. Natakot siyang bigla pag asunto eh. Ngayon kung ano man yung mga pati iko-konsulta niya, yun yung topic natin for this video mga pangat. Kaya samahan nyo kami. Yun, sakto may Amir. Sa mga gusto nga palang amnesty, hanggang ano pa yun, pwede pa mga patumabol. Uy. So yung mga patayan mo natin siya dun. At pumatay ito. Yung mga pat sa mga ano nga pala sa magpapaano ng amnesty dito pwede. Sa ganitong klaseng establishment, tanggapan ng gobyerno dito sa Dubai. Amir, yan pwede dito sa Amir. At siya mga pangat may problema siya sa kanyang actually hindi problemang malaki. At hindi rin bad news, hindi rin siya good news. Parang basta mamaya malalaman niyo lang kung bakit kami narito at kung bakit ko ginawa ng content. Para siyempre, aware din sa mga gustong makaalam at malaman. Ano? Hindi dito? Ang paliwanag eh... Ano sabi? Anong balita? Depend daw sa consulate from the Philippines. But if you have a offer letter, no problem. Kasi ganito kasi yung problema mga pang. I-clear lang natin. So, siya, kasulukuyang may trabaho. Alam naman natin yan, di ba? Sa mga nanonood sa atin, tagal na. So, ito mga pat, ito applicable sa inyo, sa mga manonood, sa mga magtatanong. So, lilipat siya ng company. Ngayon, 2 years sa Dubai, di ba? Kahit saan naman, 2 years. So, matatapos yung kanya contract ng 2 years, no? Kontrata ko tapos na. Pero ang kontrata ko unlimited. Pero within 2 years, kailangan mong mag-sign uli ng panibagong contract. Ganun naman eh. Ibig sabihin, kapag hindi kayo naalis ng kumpanya, continuous yung kontrata mo, i-renew ka nila, dire-diretso yun. Pumunta tayo. Panibagong ano na naman, sign ng kontrata. Ayun yung tinatawag na continuous. Limited. Unlimited contract ka. Pero kapag aalisin ka ng kumpanya, eh, kailangan mo tapusin talaga yung kontrata mo within 2 years. Bago matapos, nag-apply ka na? Dapat. Kung gusto mo lumipat. Nag-apply siya mga pangat bago pa matapos yung kanyang kontrata. Ngayon, yung pinirmahan. Ang problema, ang bilis mga yung nag-hire sa kanya na bagong employer, yun nga. Siyempre, ganun pa rin, kitchen industry pa rin mga pangat. So binigyan agad siya ng offer letter at the same time pinag-uumpisa na siya. Kasi talaga ang rules talaga dapat may 1 month notice, di ba? Bago ka alis. So doon medyo nagkakaroon ng parang napapaisip. Paano ka aalis agad-agad? Kasi kailan ka ba pinapa-duty? Dapat within 5 days. Within 5 days na? Oo, kasi kailangan na ng tao. Itong kumpanya ko naman, pero yung visa mo, is until ano pa, di ba? January? Emirates ID. Sa Emirates ID. Hanggang January 15. Pero sa visa? Yung contract ko na pinirmahan hanggang November 20 lang. Oo. Ngayon, ang gusto kong malaman lang, kung okay lang na i-release ka agad. Na hindi na mag 1 month notice. Kasi sa kontratang pinirmahan ko ng November 20, meron doon 1 month notice. Sa mga pangat, second option kami. Kumbaga sa doktor, pagka nagpa-check up ka, second option. Dito yung mga pangat. Kasi medyo hindi siya satisfied dun sa sagot ng applicant ba yun? Oo. Ha? Hindi siya masyadong satisfied dun sa sagot kasi yun nga, kailangan pa namin pupunta ng Philippine Consulate. Kung pwede naman ipaliwanag kung bakit, di ba? Na hindi na naman kailangan pumunta ng Philippine Consulate. Maghanap tayo ng Amir na... So maghanap tayo ng Amir na baka mas may malalim. Baka may Pilipino. Yun. Nagtatrabaho. Yun, baka may Pinoy. Pero... option lang naman. Option lang yun. Mga pangat, tayo sa loob ng mall.
Yun nga pala ako nag-gym pa ulit ako. Kaya. Sarap sana mga mag-gym kaya lang wala tayong time. Yung schedule natin medyo ano. Tsaka dapat pagka maggaganyan ka medyo hindi ka puyat lagi, no? Alangan kasi pag magpupuyat ka tapos mag-gym ka parang Kailangan mo ng balanced diet. ha? Balanced diet. Yan. Pag nag-gym ka. Dati rin ako nag-gym. Pero kailangan natin ng balanced diet. Ngayon, balanced food na lang tayo ngayon. Tumatanda na. Kailangan balanced food. Oo. At saka ang hirap pagkapuyat tapos mag-gym ka. Kumbaga yung katawan mo, hindi mo masalong magkakaproblema pag gagawin yung heart natin. Maganda yan kung tama yung tulog mo, sakto, mag-gym ka, okay yun. Naniniwala rin ako na ang mga bagay-bagay hindi para sa lahat. Di ba? Walang Amir. Wala ba? Baka hindi dito. Hindi ata dito. Yung mga pangat naniniwala ba kayo doon na ang mga bagay-bagay hindi para sa lahat. Di ba? Kasi yung pagpapaganda ng katawan, kung para sa lahat yan, sana lahat ng tao magandang katawan. Di ba? Gayon din mga pangat ng pagnanegosyo. Kung para sa lahat yan, di lahat negosyante. Ang Yung Amir sa labas. sa labas nga, dito sa gilid. Sa gilid. O sa gilid. Kaya ng pagnanegosyo, kung lahat pwede maging negosyante, edi lahat tayo negosyante, di ba? Hindi naman masama maging empleyado eh. Basta importante may pinagkukulang kang source of income mo. Saan sana pupunta yung usapan natin ha. Malayo sa topic na naman ha. Baka may magagalit na naman sa akin ito. Paano Hindi, siyempre, naglalakad pa tayo eh. Ha? Kaya medyo may sabihin tayong iba para hindi kayo maboring mga viewers. Oh, tapos siyempre yung mga mahilig sa laruan. Yan, oh. Ganda, di ba? Oh, yung mahilig sa toys. Anong tawag doon? Yung nag-iipon ng toys? Toy collection. Yun, mga nagto-toy collection. Dati meron ako dyan. Kaso nung bumagyo, naglaho lahat. Saan? Sa Pinas? Sa Pinas. Meron ako Dragon Ball. Meron ako mga Ferrari sasakyan. Isa na lang yung natira. Ferrari. Ba't naglaho? Nawala. Binaha. Lagay sa lalagyan. Sayang, no? Oo. Mahal pa naman ang mga ganun. Mahal talaga yan. Kaya maganda mag-collection yan kasi buong buhay mo. Makikita mo yung mga Yung kagustuhan mo ng kabataan. Oh. Sa mga pati tayo sa labas pala. Nagkamali kami, hindi pala sa loob, yung Amir. Sa Rip Mall, nasa loob mga pangat, no? Pero dito mga pangat nasa labas. Magandang panahon ngayon mga pangat, hindi na mainit, no? Magpapasok na winter. Hindi, winter na. Nandito na siya. Kaya medyo kalmado na ang weather natin. Hindi na galit si Haring Araw kahit natatapat tayo ng araw, hindi siya masakit sa balat. Dati, alas 7 pala ng umaga. Kala mo, alas 2 na ng hapon. So yung mga pangat, wala pala dito sa Alguer Mall, wala pala. Nag-ikot-ikot kami dito sa labas. So, try namin mga pangat sa Almutina. Meron din sa alam ko sa dulo yung kung saan tayo nagpa-medical, sa mga nakapanood na nagpa-medical tayo. Nag-renew tayo ng visa, meron doon sa tabi nun, di ba? Tingnan tayo. Wala. Gusto ko makakita ng alam niyo mga nakapanood ako ng vlogger sa Canada. May Ray-Ban na na may Earphone. camera dito, May camera. tapos may earphone. Magbo-vlog ka, naka-shade ka lang, di ba? Tapos pwede siya sa labas, pwede sa loob ng bahay. Nagkukusang nagka-transition yung Salamin. yung salamin. Umiitim tapos magiging transparent. Nasa madilim ka, magiging transparent. Pag nasa liwanag ka naman sa arawan, magbablock siya. Galing. Gusto ko yun, pero ang mahal. Almost 25,000 pesos ang halaga. Siya nasa 400 Canadian dollars. Tapos dito naman sa Dubai. Meron yung sa Dubai dito, no? Meron sa Dubai. Ha? 1,900. Pero wala sa pwesto, no? Wala. Sa Online. Online Yun yung lang. masakit. Hindi mo alam kung quality o hindi. Oo. Pero ang mahal, 1,900. Hindi ka magbibitaw ng perang ganun kalaki. Oo. Online. Mahirap yun, delikado. Tagilid ang mo yun. Tagilid ang bulsa. Hindi lang tagilid, butas pa. Ingatan yun, ingatan. Buy one take one. Uy, yun naman, sale na naman tayo. Yan, yan. Buy one, take one. Magkano naman ang halaga niyan? Pero pwede rin, no? Saka na yan. Bibili ka ng isa, dalawa na. Yung free na lang sa akin. Tara mga pangat, let's go! Ayun na mga pangat yung mga kababayan nating mga pumapasok sa Toy for Less. Yan, may service sila, no? May transport service, tapos live out. Yan yung kadalasan na napapansin ko. Kasi dati may mga kabahay kaming banlahe sa Toy for Less nagtatrabaho. Ko lang. Nabanggit ko lang kasi lagi tayo bumibili sa Toy for Less eh. Ito na pala, sabi na kami. Ayun o. Oy. Pwede ko ba? Sa Legal
132. Dito tayo mga pa sa loob ng Amir pero sa Almutina. Tignan natin yung mga pangat yung pangalawang option, no? Ito kung ano yung magkukuha natin resulta, no? 1460. Ayan. Yan mga pangat yung number niya. 1460. Ano pa lang? Ano pa lang? 1458 pa lang mga pangat. Sa mga pangat, kalabas lang namin ng bansa, dito sa Amir. Mahangin mga pangat, mahangin. Yari tayo dyan. Pumunta tayo. Anong sabi? Ngayon medyo ano tayo? Ano? Medyo worried dahil sabi ng Amir, lahat ng kontrata daw sa Dubai is unlimited na. Ngayon, tapos na yung wala nang limited, puro unlimited ba? Unlimited na raw, sabi niya. Tapos na yung kontrata ko. Ang tanong ko sa kanya, kung okay lang ba i-release na ako na hindi ko matapos yung 1 month notice na nakalagay sa contract. Ang sabi sa akin, depende daw sa company. Dahil kahit may offer letter ako sa iba, kailangan daw tapusin yun. Depende nga daw sa company dahil kung i-release nila ako, hindi. Yun ang sabi sa akin. Medyo ko, dahil nakalagay sa job offer ko, within 7 days, kailangan ko na daw mag-join. Ngayon, i-update ko yung papasukan ng company na yun nga, in-inform ako sa Amir ang ganyan yung sitwasyon. Pero tatanungin ko pa rin yung kumpanya kung ma-release nila ako. Yung present company mo. Ayaw ko nang mag-renew sa kanila dahil gaya nga sa sitwasyon kasi may offer na ako. Kailangan ko rin i-grab dahil medyo maganda yung ibibigay na siyempre, hindi naman tayo lilipat kapag mas kailangan siguro approval nila. Yun. Pero hopefully kailangan ma-approve nila yung pag-release sa akin. Maganda yung pag-alis ko para maganda yung record. Yeah, maganda yung relationship kumbaga. Anytime pwede kang bumalik sakali. Yun. So yung mga pangat yung problema, no? Kumbaga yung paglipat niya nasa kamay ngayon mga pangat ng kanyang previous company. Ngayon, ang maganda mong gawin, kausapin mo sila na kung pwedeng i-release ka na nila. Yun mo, i-present mo yung offer letter mo. Kung i-release ka na. Actually, pwede naman yan eh. Dapat. Pero nga, narinig ko sa Amir, medyo na ako sa nila, sabi nila, hindi, depende daw sa previous company. Paano kung hindi ka i-release? Bagay, may rights naman ako kasi tapos na yung kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Dahil wala na ako pinirmahan sa kanila. Pwede ka na. Yun ang rights ko, pero yung decision, yun ang medyo hindi ko maano. Hindi, i-release ka naman. Ang problema, 1 month notice. Parang yung may kailangan pa ng 1 month notice. Ang problema mga pangat, pala urgent yung kailangan within 7 days. Nga, kailangan kausapin yung papasukan ko kumpanya na yun nga, ganun ang magiging senaryo. Para maintindihan din nila ako. Kasi ako willing naman din ako lumipat. Diba? Parang kausapin mo yung applyan mo na pwedeng extend pa yung paghahantay sa'yo. Ganun na nga. Itong previous company mo naman, baka pwedeng mabilisan yung pag-release sa'yo. Sa akin. So yung mga pangat, aabangan natin yun kung ano yung mangyayari sa kanya. Kumbaga tatanong-tanong natin siya kung ano yung mangyayari. Kung ma-aprobahan ba yung ganong klaseng Pero actually sa totoo lang mga pangat, ano naman yan kumbaga pwede ka na pwede na yun ma-release Kasi kung finish contract ka na nga Sa 6 months, kailangan mo talaga mag-notice kasi hahanapan ka ng kapalit. Ngayon dito sa senaryo ko, finish contract ako. Ngayon, dapat mayroon sila naka-reserve na may kapalit. Dahil anytime pwede kong umalis kasi tapos na yung kontrata. Yun lang gusto ko maging klaro. Okay. Sabi ng Amir, depende daw sa Bakit magiging depende? Yun ang question mark doon Bakit magiging depende sa kanila? Kung nakakuha na ako ng ibang trabaho. Dapat nila ako i-release ayaw sa gusto nila. Ngayon, kung may notice na 1 month grace period, i-accept nila yung offer letter ko sa ibang kumpanya. Dahil hindi ko na matatapos yun. Dahil sa kagustuhan ko na rin umalis. Yun lang dapat ang magandang klaro. Kaso, hindi ganun na nangyari. Hindi lang 1 month notice yung sinasabi. Depende. Depende sa Hindi. Totally, 1 month notice daw talaga kasi yun yung contract. Ang sa akin doon, ang point ko, tapos na yung kontrata ko. Hindi ko na kailangan mag-notice. Kung hindi pa natapos yung kontrata, kailangan mo mag-notice. Yun ang sa akin. Okay, sige. Yun mga pangat, aantabayan natin yan kung ano yung mangyayari. Pero nagbiblink ba? Yan, nagbiblink pa. So yun lang mga pat, ang lakas ng hangin. Siguradong hindi na-clear yung boses natin ito. Malakas Ito, ibang komento yung nandito sa kabilang Amir. Ibang komento rin doon sa kabilang Amir. Kaya kailangan, pag magtatanong ka sa mga ganyang rules, kailangan marami kang pagtanungan nang makita mo, malaman mo kung ano yung mga
nila. Kasi Oo. hindi pare-pareho yung ano eh. Yung sabi Sinasabi. nila sa'yo eh. Oo. Ayun mga Bilang Pilipino, kailangan natin mag ano, sigurista. sigurista. Alam mo na mga Pilipino, kailangan nasa safe tayo. Yun, malakas ang hangin mga pangat, malakas. Sana naririnig nyo ng clear yung boss namin. Baka itong mic natin eh, walang balbon. Hindi siya ano eh. So yung mga pangat, siguro ang ganito itong vlog na to. Ito lang naman yung content natin mga pangat dito. Na para ma-share din namin no, kung ano yung alam ko sa mga dumadanas ng ganitong klaseng sitwasyon ng Kasi buhay. Hindi ko rin maiisip yung ganitong magiging mangyayari na lilipat ako sa ibang kumpanya. Di ba? Oo. Magandang may share sa inyo. Oo. Kaya share namin kasi lalo na nga yung mga nagkakahigpitan sa UAE, naku po. Ang pag-exit at saka yung mga visa-visa, yung ganyang senaryo. Actually, nabanggit ko na rin yan sa mga vlog natin. No? So yun. Hanggang dito vlog ito mga pangat. Siyempre, update namin kayo sa mga susunod. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ito lang yung mga pangat, yung buong vlog namin no? Tungkol sa kanyang sitwasyon. Yun, siyempre mga pangat, good vibes pa rin. Kung nag-enjoy ka, natuto ka, nagkaroon ka ng idea. Siyempre mga pangat, don't forget to like, share, and subscribe. Hindi positive lang, good vibes. God bless you all. Para sa lahat ng pagsubok at tagumpay, kagaya ng pinagdadaanan niya ngayon. To God be the glory. See you on the next one. Let's go! Gulat pa eh. Bye-bye!